my beloved Boss Mike Cervera. Kumpare ko to sinend niya sa akin. Oo, sabi niya, oo, paring Mike, paki-reactionan mo tong interview ko kay Gadon. Sabi ko naman, mga kababayan, patingin mo na. Oo. Nung pinanood ko mga kababayan, parang kinopya lang nila yung kwento ko Sige na, ito na mga kababayan. Pakinggan natin. Pasok! Paring Jojo! Pasok! Larry na Sec, na kaya daw nagpunta si Digong, si Presidente, si FPRR, the former President, sa Hong Kong, it was a gateway to China. Yes. And then China daw ay hindi siya tinanggap. Meron Mga chismoso to sa akin to mga kumpare ko. Diba? Sabi ko sa'yo, mga chismoso yan. Sige, tuloy. kaming mga intel reports. And but from the time that Duterte left Davao on Friday evening, kasi minute by minute naka-report yan sa amin kung saan siya nagpunta, kung ganyan. Kaya nga sinundan ko Alam na namin na may possibility na magtago siya sa China. Kasi meron kaming na-receive din na report na merong 10 bedroom mansion na naghihintay sa kanya sa China. Ay, grabe naman. Sarap-sarap naman yan, Digo. Pero parang mas malaki yung pinaroroonan niya ngayon. Diba? Kung sa China, mga kababayan, 10 bedroom mansion. Yung pinuntahan niya parang higit pa ron. Sabi siguro ni Digong, ako, cheap? 10 bedrooms lang? Ayoko niyan. Gusto ko yung 100 bedrooms. Ganon. Kaya pala ginusto niya ron. Sige, tuloy. Na ang report din sa amin is it could have been bought by yung mga Chinese friends niya na nagnegosyo dito. No? Na yung mga nakinabang dun sa COVID, yung nakinabang sa mga Parmali, mga ganyan. Ano pa? Yung droga. Sino ba yun? Parang sila lang yun Yung mga nagpakalat ng droga, sila Michael Yang, di ba, mga kababayan? Sino pa? Sila Kenneth Dong. At marami pang iba, mga kababayan. Kita nyo, pinaghandang pala ng mansion si Digong sa China. Tapos, sabi ni Kitty, wala. Secret lang yun. Kasi nga, mga kababayan, wala hindi tinanggap. Kawawa nga. Billion kasi ang napunta sa kanila Naku. So, at the time, hindi pa na-issue yung warrant. But, on Friday evening, na lumabas yung warrant, nalaman na rin ni Jinping. And through the Interpol. Okay. So, Parang, hindi na. Hindi pwede. Bawal ka rito. Wala ka silbi. Umuwi ka sa Pilipinas. Bahala ka kung saan ka magpunta. Basta wag dito. Idadamay mo pa ako sa kalokohan mo. Ito namang ibang mga incheck. Dinadamay nyo ako. Hindi pwede yan dito. Wag niyong papapasukin yan. Kung hindi, kayo palalabasin ko. Sabi ni Xi Jinping, mga kababayan Kaya si Digong, mga kababayan, nakaganon. Malungkot. Sabi niya, matapos kitang ipagtanggol, matapos kong ipamigay yung isla namin sa iyo, napakasama ng ugali mo. Akala niya siguro, mga kababayan, siya lang yung masama ugali. Alam niyo, mga kababayan, kung may masamang ugali, meron pa uli, susunod, mas masamang ugali. Makikita nyo, mga kababayan. Kawawa naman, nakataputik na yan. Akala ko, kakampi ko to. Yung pala, ilalaglag ako, mga kababayan. Pinauwi, mga kababayan. No choice, Digong. Sayang, samantalang meron ng nakahandang mansyon. Pwede na dun si Ipe, si Bongo, si Bato, diba? Si Hanilet, nanay ni Sara, si Sara,
jowa ni Sarah, ay asawa pala. Kasya mga kababayan. Pero mga kababayan kasi wala eh. Sabi daw ni Xi Jinping, shoo. Pinaalis na parang aso. No? Kita nyo, 32 million kayo. Pero lahat kayo stupido. Naniwala kayo kay Digunyo. Kita nyo, ayun, nando doon nakakulong. Sabi pa nila mga kababayan. No? Bitag yan. Putik din. Bitag yan ni Digong. Nako, magantay lang kayo. Putik, bitag ba yun? Nakakulong. Yung nambibitag, kinulong. Saan ka naman nakakita ng bitag na gano'n? Walang yan talaga yung mga DDS mag-isip, ano? Talagang ililiko nila at ililikot. Paniniwalaan pa rin nila yung katangahan nila. Nandiyan ba si Mark Ramos? Oo, Mark Ramos. Uy, isubscribe nyo. Gusto ko mag 1 million na yan. Oo, mag 1 million subscriber. Tapos mga kababayan, alam nyo, hindi ako pinopromote. Eto na. Pasok. Parang You know ano, why? Because China cannot also afford to displease Europe, the European Union. Because the biggest trading partner of China is Europe. Correct mga kababayan. Kapag pumunta kayo ng China, lalong-lalo na doon sa pinupuntahan ko, naku mga kababayan ko, maniwala kayo. Kaya gustong-gusto kong pumunta ron. Parang nagpunta na rin ako ng Europe eh. Bakit to? Puro European, mga kababayan. Napakakinis, napakaganda. Kaya sabi ko, mas maganda talaga ang pumupunta ako mag-isa. Oo, dami mga kababayan eh. Paano? Siyempre matatakot. Matatakot ang China. Paano na? Kapag kinarjak sila ng European. Sabi ng European, China, walang yaka ha. Pagka ganyan hindi na kami kukuha sa iyo ng mga produkto. Hindi na kami magpapagawa. Diyan pa naman nang gagaling yung produkto namin. Tapos, hindi ka makikisama. Parang sabi ng European, mamili ka na lang, si Digong o kami. Siyempre nag-isip kagad si Xi Jinping. Sabi niya, siyempre kayo pipiliin ko. Wala na silbi to eh. Paano ko pa pipiliin itong si Digong? Wala na silbi to. Nakuha na namin yung gusto namin dyan. Pinamigay pa naman niya yung teritoryo nila, yung mga isla. O di tapos na. Tapos ngayon, may kaso pa sa ICC. Di ba? Makukulong na yan. O ano bang silbi niyan? Daig pa basura. Tuloy mga pare ko. And the biggest investors in China are European companies. Correct po mga kababayan. Totoo po yan, mga malalaki doon. Mapapansin nyo, lalaki ng mga building at saka yung mga ayos. Tandaan nyo mga kababayan na ang Hong Kong ay colony ng British colony yan. At ang Macau, mga kababayan, ay Portuguese naman, colony ng Portuguese yan dati. At sa loob po mismong ng China, meron pa rin po doon colony ng mga kababayan, ng mga Spaniard yata yun. Oo, tanong nyo na lang kay Takero, kasi kasama ko siya noon. Habang nagkukwento yung tour guide namin, biruin nyo sa loob mga kababayan, sa loob ng China, may lugar dyan na para kayong nasa Europe. Yung mga structure nila mga kababayan, parang nasa Paris lang. Kaya nga nagulat sila. Oo, bakit daw hindi Chinese ang sulat? Kasi nga, noong panahon na nabubuhay pa yung lolo ko, sino yun? Panahon ni Ibarra, ni Crisostom Ibarra, at saka ni Maria Clara. Ganun yung mga kababayan, ganun yung itsura. Kaya ngayon mga kababayan, magtataka pa kayo kung bakit maraming investor na taga-Europe dyan. Diba? Ako nga investor nila eh. No joke. No joke yun mga kababayan.
eh wag na kayong magtaka kung bakit lagi ako sa North Korea, sa Russia, sa China. Kasi investor ako dyan. Oo. Diba? Ito na. Tuloy. In the If you same will way, go, yeah. if you will go to China, you will see that in all the cities of China, ang mga tumatakbong kotse doon, Volkswagen, Mercedes-Benz, yung Opel. Puro European. Oo, lahat yun mga kababayan. Ang mga sasakyan ng mga mayayaman, hindi made in China. Ang mga sasakyan ng mayayaman do, mga kababayan yung mga European car Hindi ko ba alam, kasi status symbol daw, tinanong ko naman, sa amin sa Pilipinas, nag-aagawan sa Jitor. Jitor ba yun? Jitor? Oo. Doon sa amin nag-aagawan sa Jitor made in China yun. Sa kanila mga kababayan dito, hindi yun. Kapag ka ang sasakyan mo ay local made, sabi nila, ordinaryong tao ka lang. Pero kung ang sasakyan mo, abay yung Range Rover, yung BMW, Mercedes-Benz, nako mga kababayan, big time yan. Oo, ganon doon. Diba? Oo, G-Wagon, oo, ayaw nila nung mga local made nila. O kasi status symbol daw nila. Totoo yun, mga kababayan. Magugulat kayo, mga kababayan. Bakit ang daming ganong sasakyan Samantalang magaganda na yung mga sasakyan nila. Dito sa atin, mga kababayan, pinagkakaguluhan na. Samantalang sa kanila, mga kababayan, kapag yung kotse mo, made in China, parang dead ma. Pero kapag dumaan, mga kababayan, European car, nako, yung mga ulo, talagang nababali, mga kababayan. Hindi pa kayo nagla-like, Sabi ko na nga ba, tong si Mark Ramos hindi nagla-like Kaya nga ba mga kababayan, wala pa tayong 1,000 pero magli-5,000 na tayo. Oo, magli-5,000 na tayo. Bakit ba ayaw nyo akong i-like? Tapos nandito kayo. Ako nga mahina pa boses ko pero ginagawa ko yung partisipasyon ko. Yung partisipasyon nyo, mag-like lang kayo. Oo, yun. Dali na. Tigil na natin. Masaya lang ako. Kasi may magandang balita, mga kababayan. Kukwento ko sa inyo mamaya. May masaya kasi yung balita. Kaya bigla akong napagising ng maaga. Tingnan nyo si Mark Ramos, bumili ng bagong Rubicon. Ako, putik na. Oo, nangiinggit yan. Bumili ng bagong sasakyan, Rubicon, oo. Hoy, Mark Ramos. Oo. Baka gusto mo mag-donate, oo. Kahit 100 t-shirt lang. Kinantawa na po. Joke ko lang yan. Lambing ko lang. Ito na. Ulitin natin mga kababayan. Pakinggan nyo maigi Pakinggan nyo. Larry na Sec na kaya ulitin ko lang. Sinend po ito ng kumpare ko. Kumpare ko yan. Oo. Alam niyo naman, di ba? Maraming nakakaalam dyan Baka sabihin nila, kumpare ko yan. Ganyan kami. Sige na. Pakinggan nyo. Larry na Sec na kaya daw nagpunta si Digong, si Presidente, si FPRR, the former president, sa Hong Kong, it was a gateway to China. Yes. And then China daw ay hindi siya tinanggap. Meron kaming mga intel reports. Alam nyo naman yan, na ako unang-unang nagbalita niyan. Balikan nyo mga kababayan. Nauuna ako sa mga yan. Yung mga balita naman, late na yan Sabi ko nga paring Jojo, pare, late na yan. Sabi niya, hindi, bago lang sa akin Sabi ko kasi sa'yo, makichismis ka na lang. Mas maganda kasi, programa to Kapag sa'yo manggagaling, bulong mo lang eto, si Gadon mismo. Kaya medyo may kredibilidad. Walang yaka. Sabi ko, parang wala akong kredibilidad
Ha? Di naman pare, naniniwala ako. Sa panaginip mo nga, tuwan-tuwa ako eh. Ha? Pero, kailangan kasi, sabi, kailangan si kay Gadon manggaling. Sabi ko, pare, sikat na ako. Alam mo ba? Pagka may nanonood sa akin sa live ko, nako, hindi bumababa ng 5,000. Pero ngayon kasi 3,500 pa lang. Oh. Hindi pa nagla-like yung mga loko. No? Kaya sabi niya, sige pare ha, ganun ba? O sige, next time interviewin kita. Hey! Kaya abangan niyo ako sa programa niya, mga kababayan. Abangan niyo ako sa programa niya. Oo, i-interview ako ng ganyan, oh. Ano kayo sasabihin ko? Hindi, yun na yung gagawin ko ganito. Yan na ho yung pagkakataon na i-shoutout ko kayong lahat. Diyan mismo sa programa ni Jojo A. Shoutout sa lahat ng mga moderator. Shoutout sa lahat ng aking mga suking manonood at tagapakinig. Shoutout! Naku, isa-isahin ko, gagawa ko listahan. Papagawa ko kay Arnold Lopez. Tulog pa yan. Tulog pa si Arnold Lopez. Ay, Chang, naku, magtaka ka na. Baka kung saan galing yan. Oo, biruin mo anong oras na tulog pa rin. Eh malamang yan, ay Chang. Kung saan na naman nagpuntang kabaret yan. Siniraan. Ito na, tuloy na natin. And but Gising na. Tuloy. from the time that Duterte left Davao on Friday evening, kasi minute by minute naka-report yan sa amin. Oo, totoo yan. Oo. Naka-report po talaga yan. Busy ka ba sa t-shirt, Arnold? Oo nga pala, no? Napadala mo na ba lahat? Oy, ayan na, wala na akong obligasyon sa inyo. Yung t-shirt ninyo, binigay ko na sa, doon sa may sa ating moderator dito. Huwag ka nang bumawi, buko ka na. Anong mahal? Mahalin mo mukha mo. Sige, tuloy. Kung saan siya nagpunta, ganyan. Alam na namin na may possibility na magtago siya sa China. Kasi meron kaming na-receive din na report na merong 10 bedroom mansion na naghihintay sa kanya sa China. Kita nyo, 10 bedroom mansion. Yun dapat ang titirahan niya ron. Sabi ko nga kanina, mga kababayan, ang problema, kinarjak ni Singping. Ang nangyari, umuwing luhaan. Sabi ni Digong, dito muna ako habang may habang inaantay ko yung desisyon ni Ping. Kaso mga kababayan, ang desisyon ni C, sabi wala na, wag nyo nang tanggapin yan dito. Kayo mga nakinabang dyan. Nakinabang din naman ako. Nakinabang tayong lahat. Meron na tayong mga isla dahil sa kanya. Pagkatapos nun, ano pa ba kailangan natin sa kanya? Gusto nyo bang mawalan? Ganun din ang katumbas niyan. Pag nawala ang European Union, pag nawala ang mga taga-Europe na investor dito sa atin, malaki, parang ganun din nawala sa atin. Tapos gusto nyo kupkupin? Ano sabi tuloy mga kababayan? Wag na. Magkumbalat na lang tayo. Anong kumbalat? Magkunyari tayo na concern. Diba? Sabi ni Xi Jinping, nagbabala pa sa ICC. Kunyari lang yon. Oo. Pagkatapos magsalita ng ganun, wala na. Pinakiramdaman nila kung ano mangyayari. Pagkatapos ulihin siya. Nag-aantay ng people power, mga kababayan. Kung hindi pa nagkaroon ng okasyon sa Davao, wala silang tao. Tapos sasabihin nila, eto na people power na. Aba, nagpunta doon saan? Sa may liwasan. Sabi nito, sino? Si Gadon, wala pang 1,000. Tuloy. Na ang report din sa amin is it could have been bought by yung mga Chinese friends niya na nagnegosyo dito. No? Na yung mga nakinabang dun sa COVID, yung nakinabang sa mga Parmali, COVID, mga ganyan. Billion kasi ang napunta sa kanila eh. So, at that... Grabe, no, mga kababayan, no? Billion, no? Sarap.
Alam niyo ba kung ano pakiramdam ng maraming pera? Oo. Pag bata pa kayo, masarap. Pag matanda na kayo, nasa 55 pataas, wala na yan. Wala na akong silbi, maniwala kayo. Oo, maniwala kayo. Kahit na, wala na silbi. Time, hindi pa na-issue yung warrant. But on Friday evening, na lumabas yung warrant, nalaman na rin ni Jinping. Okay. And Kabila. through Yan ha, nalaman ni Jinping. Oh, kita nyo nalaman, di ba? Na wag nyong papasukin yan, papapasukin nyo yan dito sa bansa natin. Nako, problemang malaki yan. the Interpol. No. Nako, So, Parang, shoo! hindi na. Hindi pwede. Parang, You know why? Oh. Because China cannot also afford to displease Europe, correct. the European Union. Oh, gusto nanaisin ba nilang mawala daw yung European Union? Ipagpapalit kay Digong? Malabo yun. Kaya nga ako nagtataka mga kababayan, etong mga gunggong, pinagpapalit na yung pamilya para kay Digong. Makinig kayo mga DDS. Pakinggan nyo itong sasabihin ko. Bakit kayo ganyan? Pati pamilya at kadugo nyo, pinagpapalit nyo kay Digong. Samantalang si Siping, hindi nga kinupkup yan kahit pinakinabangan nila. Eh kayo, anong pakinabang nyo dyan? Sige nga, naniwala kayo saan? Sa mga propaganda nila. Kaya lutong-luto yung mga utak nyo. Walang iya. Yung paniniwala nyo na yan, kalimutan nyo na yan. O sige na, naniniwala na ako na naaawa lang kayo. Pero wag nyong basihan yung awa nyo sa isang taong kriminal. Oo, nakakaawa kasi matanda. Pero yung mga matandang mga pinagpapatay nila, kinaawaan nyo ba? Yung mga bata, sanggol, musmus, pinatay nila, kinaawaan nyo ba? Mga tanga kayo, pinagpapalit nyo yung pamilya nyo kay Digong. Di po ba? Ganun siya. Oh, binlock ko na yung pinsan ko. Binlock ko na yung tita ko. Binlock ko na yung auntie ko. Binlock ko na yung kapatid ko. Pati yung tatay at nanay ko, binlock ko na rin. Kasi makabongbong sila. Ang tatanga. Di ba? Di ba? Pati yung tatay ko, pati yung nanay ko, binlock ko na rin. Bakit? Bakit mo binlock? Kasi makabongbong sila. Ganyang katatanga. Putik na yan, pinagpalit ang pamilya para kay Digong. Hayop. Mga gunggong. Oh. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.